Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang tunay na makapagpapabago ng puso ng tao? Maaari naming baguhin ang mga gawi, maaari naming magsikap na kontrolin ang aming mga saloobin, kahit nasubukan namin upang maging mas mahusay na tao. Ngunit iyon ay sapat na upang tunay na baguhin kung ano ang nasa loob namin. Isipin na may hawak na bato ng mahigit sa iyong kamay. Maaari mong pisilin ito ng buong lakas, ngunit walang mangyayari. Hindi ito nahuhulma, hindi nagbubunga, hindi nagbabago. Ganoon din sa puso ng tao kapag hindi pa ito naantig ng Diyos. Ito ay mahirap, sarado, walang kakayahang madama ang tunay na bigat ng kasalanan at malayo sa tunay na pagsunod sa tinig ng Panginoon. Ilang beses na nating sinubukan, sa sarili nating lakas, na lumaya mula sa mga adiksyon, baguhin ang pag-ugali, o palayain ang ating sarili mula sa mga damdaming nakakulong sa atin. Ilang beses na nating ipinangako sa ating sarili na magiging iba tayo, na pagganto na tayo ay bumalik sa parehong pagkakamali. Ito ay tulad ng paggiga sa isang bato, ang pagsisikap ay naroon, ngunit ang mga resulta ay hindi kailanman lilitaw. Ito ang kalagayan ng isang pusong walang Kristo, isang pusong bato na hindi sumusuko, hindi yumuyuko, at walang kasiyahan sa kung ano ang banal. Ngunit dito mismo nagsimulang kumilos ang biyaya ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan na nakulong sa walang kwentang pakikibaka. Sa kabaligtaran, nangako siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanyang salita. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Alisin ko ang pusong bato sa inyong katawan, at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ezekiel 36:25-27. Ito ay hindi lamang isang mababaw na pagkapabuti, ito ay hini-espiritual na pampaganda upang itago ang ating mga kapintasan. Ito ay isang tunay na kapali. Inalis ng Diyos ang matigas, malamig, at walang pakiramdam at inilalagay sa loob natin ang isang buhay na puso na may kakayahang madama ang kanyang presensya, mahalin ang banal, at sumuko sa kanyang kalooban. Ang himalang ito ay hindi nagmula sa pagsisikap ng tao, ngunit mula sa banal na espiritu na nananahan sa loob natin kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus. At ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit tulad ng isang binhing itinanim sa matabang lupa, ito ay lumalaki, lumalakas, at namumunga. Ang puso ng laman ay hindi perpekto, ngunit ito ay sensitibo sa tinig ng Diyos. Kinikilala ang mga pagkakamali nito, nadarama ang sakit ng kasalanan, at naghahangad ng pagsisisi. Ang isang pusong may laman ay may kakayahang masira sa harap ng Panginoon at kilalanin ang pangangailangan nito sa kanya araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit si David, kahit bilang isang hari, ay sumigaw, "Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa loob ko." Awit 51:1-0. Alam niya na walang kapangyarihan ng tao, walang koona, o tagumpay ang makapagbibigay sa kanya ng tanging Diyos lamang ang makapag-alok, isang pusong binago ng biyaya. Ang panalangin ni David ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon bilang isang paanyaya para sa atin. Kapag humihingi tayo sa Diyos ng bagong puso, tinatalikuran natin ang katigasan ng ulo, pagmamataas, at paglaban, at tinatanggap natin bilang kapalit ang masaganang buhay na nagmumula lamang sa Kanya. At marahil ay nararanasan mo ang dilema na ito ngayon. Marahil ay sinubukan mong magbago ng mag-isa at pagod ka ng mabigo. Marahil ay napagganto mo na mayroon ka pa ring mga peklat mula sa nakaraan, emosyonal na mga bilangguan, mga damdamin ng pagkakasala, nasaktan, o mga adiksyon na tila hindi mapigilan. Ngunit ngayon, tinatawag ka ng Diyos upang maranasan ang isang bagong bagay, hindi lamang isang pagbabago sa iyong buhay, ngunit isang kumpletong pagbabago sa loob mo. Nais niyang ipagpalit ang iyong pusong bato sa isang pusong laman. Kapag hinayaan mong magsimula ang gawaing ito sa iyong buhay, may magandang mangyayari. Nagsisimula kang mapansin na ang iyong mga pagnanasa ay nagbabago, ang iyong mga iniisip ay nagbabago, at ang iyong paglalakbay ay hindi na pareho. Ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na kumikilos mula sa loob palabas, nagkapalaya, nagkapanibago, at nagbibigay buhay kung saan dati ay mayroon lamang espiritual na lamig. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang sumali sa amin.
Dito, araw-araw, nagbabahagi tayo ng mga panalangin at pagninilay na nagkapatibay sa ating pananampalataya at naglalapit sa atin sa Diyos. Kaya, gamitin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang taong kailangang mainig ang mensaheng ito. Sama-sama, hayaan natin ang Diyos na patuloy na hubugin ang ating mga puso upang maging higit na katulad ni Kristo. Napansin mo na ba na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi? Ito ay isang proseso, isang paglalakbay, isang patuloy na gawain ng banal na espiritu sa loob natin. Ipinakikita sa atin ng Biblia na kung paanong ang isang binhing inihasik sa lupa ay nangangailangan ng panahon upang lumaki upang maging isang mabungang puno, gayon din, kapag ang ebanghelyo ay itinanim sa puso, ito ay nagsisimula ng kahimik na magbunga ng mga pagbabago. Unti-unti, ang ating mga saloobin ay nababago, ang ating mga pag-iisip ay naayon sa salita ng Diyos, at ang mga lumang pagnanasa ay nawawalan ng lakas sa presensya ng Panginoon. Ito ay tinatawag na pagkapabanal. Maaring narinig mo na ang salitang ito at naisip mo na ito ay nakalaan lamang para sa mga pastor, misyonero, o napaka-espiritual na mga aw. Ngunit hindi yon ang kaso. Ang pagkapabanal ay ang prosesong pinagdadaanan ng bawat Kristiyano pagkatapos na makilala si Kristo. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, ngunit nangangahulugan ito ng pagiging hulma araw-araw upang maging higit na katulad niya. Para bang nilililok ng Diyos ang ating pagkatao, inaalis ang mga dumi at inilalagay ang kanyang kagandahan sa loob natin. Isipin kung ilang beses kang nahiyapan sa isang bagay na tila imposibleng malambasan. Maaring ito ay isang adiksyon, isang palaging kukso, isang emosyonal na sugat, galit, pananakit, o kayabangan. Kung wala si Kristo, ang mga bagay na ito ay nangingibabaw at nakakulong. Ngunit kapag ang banal na espiritu ay nananahan sa loob mo, isang bagong lakas ang isinilang. Ang minsang sumakop sa iyo ay nagsisimula ng mawalan ng kapangyarihan. Kung saan may dating kakot, isinilang ang katapangan. Kung saan may dating puot, namumulaklak ang pagkapatawad. Kung saan nagkaroon noon ng kahungkagan, bumangon ang kapunuan ng presensya ng Diyos. Ngunit siyempre, ang paglalakbay na ito ay hindi walang mga pakikibaka. Ang ebanghelyo ay humaharap sa atin. Inilalantad nito ang mga bahagi ng ating buhay na hindi pa ganap na sumusuko kay Kristo. Tinatawag tayo nito na palikuran ang kasalanan at hinahamon tayong kalikuran ang lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin sa kabanalan. At ito ay hindi isang komportableng mensahe. Kadalasan, masakit tanggapin na mayroon pa tayong matitigas na mga lugar sa loob natin, mga lihim na lugar kung saan nagtatanim pa rin tayo ng sama ng loob, walang kabuluhan, o makasalanang pagnanasa. Ngunit tiyak sa mga lugar na ito na gustong kumilos ng espiritu, sinisira ang lahat ng bagay na lumalaban sa kalooban ng Diyos. At kapag nahulog tayo, ano ang mangyayari kapag nabigo tayo, kahit na nakilala natin si Kristo? Sinisikap ng kalaban na kumbinsihin tayo na wala ng pag-asa, na tayo ay katulad ng dati, at hindi tayo nagbago. Ngunit ang katotohanan ay ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang pagkahulog. Kapag tayo ay natitisod, hindi natin kailangang kumakas sa Diyos, ngunit tumakbo sa Kanya. Dahil Siya ay maawain, matiyaga, at puno ng pagmamahal. Alam niya na tayo ay marupok, at gayon paman ay tinutulungan niya tayo, upang tayo ay makabangon at magatuloy sa ating paglalakbay. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Filipos 1:6, Siya na nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay magdadala nito hanggang sa katapusan sa araw ni Jesucristo. Nangangahulugan ito na kung naibigay mo na ang iyong buhay kay Jesus, ang pagbabago ay nagsimula na at hindi titigil sa kalagitnaan. 4 ang Diyos na tapusin ang kanyang sinimulan. At ito ang isa sa mga pinakadakilang pangako na maaari nating tuparin. Hindi na tayo pareho. Mahaba man ang proseso, kahit na humaharap sa hamon, ang totoo, ang pusong bato ay napalitan ng pusong laman. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ngayon ay nasa loob mo ang isang bagong sensitivity, isang kakaibang kamalayan, isang tinig na nagsasalita ng mas malakas, ang tinig ng banal na espiritu.
Maaari mo ring tingnan ang iyong sarili at isipin na malayo pa ang mararating. Ngunit tandaan, ang katotohanan na nararamdaman mo na ang pagnanais na magbago, hanapin ang Diyos, at mamuhay sa kabanalan ay tanda na Siya ay gumagawa sa iyo. Ang pusong bato ay walang pakialam sa kasalanan. Ngunit ang isang nagbagong puso ay nararamdaman ang bigat nito at naghahangad ng pagsisisi. Ipinapakita nito na hindi ka nag-iisa, ngunit hinuhubog ng Espiritu ang iyong buhay araw-araw. Kaya, huwag panghinaan ng loob. Kung ang paglalakbay ay mahirap, kung ang mga pakikibaka ay tila walang katapusan, magtiwala. Hindi lamang pinatawad ng Diyos ang iyong nakaraan, binabago din Niya ang iyong kasalukuyan at ginagarantiyahan ang iyong hinahara. Ito ang kagandahan ng Ebanghelyo. Ito ay hindi lamang isang pangako ng buhay na walang hanggan, ngunit isang mapagkukunan ng patuloy na pagkapanibago habang tayo ay naglalakad sa mundong ito. Kung mayroong isang bagay na nililinaw ng Ebanghelyo, ito ay na kay Kristo tayo ay isang bagong nilalang. Sinabi ni Apostol Pablo, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na ito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. 2 Korinto 5:17. Ito ang katiyakan na nagapanatili sa ating pananampalataya. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na hinatulan na mamuhay na nakakulong sa nakaraan. Inalaya tayo ni Jesus at binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan. Ngunit tiyak doon na haharapin natin ang isa sa mga pinakadakilang laban, ang paniniwala sa katotohanan ito. Ilang beses sinusubukan ng kaaway na ipaalala sa atin ang mga nakaraang kabiguan, pagkakasala, at pagkakamali. Ilang beses niyang ibinulong na hindi kami nagbabago, na kami pa rin. Sa sandaling ito kailangan nating ipahayag, ng may awtoridad, na tayo ay nabago na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Anuman ang nangyari kahapon, kung binigyan ka na ng Panginoon ng bagong puso, hindi na mababawi ang gawaing ito. Ang Ebanghelyo ay hindi walang laman na usapan na umaaliw lamang. Ito ay ang kapangyarihan na nagbabago. Hinaharap nito ang kasalanan, nagdudulot ng pagsisisi, lumalaya sa mga tanikala, at nagbibigay daan para sa isang buhay na kabanalan. At, kasabay nito, pinupuno nito ang puso ng pag-asa, nagkapanibago ng lakas, at nagkapaalala sa iyo na hindi ka na mag-iisa muli. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa loob mo, at ginagabayan ka sa bawat hakbang. At ang pinakamagandang bagay ay ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan. Kapag binago ng Diyos ang ating mga puso, tinatawag din Niya tayo maging mga buhay na saksi ng pagbabagong iyon. Hindi natin kailangang maging mga sikat na mga ngaral o mga kilalang tao. Ang ating katotoo ay nagsisimula sa tahanan, sa pamilya, mga kaibigan, at sa trabaho. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat salita ng pagkapatawad, bawat gawa ng pananampalataya ay refleksyon ng gawain ni Kristo sa atin. Sa makatuwid, huwag kang tumahimik. Huwag mong itago ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyo. Kung ang iyong puso ay dating matigas at ngayon ay naduduwog sa harap ng Panginoon, ibahagi ito. Maging daanan ng pag-asa para sa mga nabubuhay pa rin sa kadiliman. Huwag hayaang pigilan ka ng takot, kahihiyan, o opinyon ng iba sa pagkapatotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At kapag dumating ang mga pakikibaka, dahil mangyayari ito, tandaan na hindi ka lumalakad ng mag-isa. Ang parehong Diyos na nagsimula sa gawaing ito sa iyong buhay, ay tapat na suportahan ito hanggang sa wakas. Siya ay parang apoy na naglilinis at parang martilyo na pumuputol sa bawat tigas, gaya ng nasusulat sa Jeremias 23, versikulo 20. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang martilyo na dumudurog sa bato? Ganito siya gumagawa, pinapainit ang puso ng kanyang pagmamahal, at winawasak ang lahat ng pagtutol sa kapangyarihan ng kanyang katotohanan. Naway piliin mo ngayon na mamuhay bilang isang taong nabago. Huwag tanggapin ang mga kasinungalingan na pilit na pinipigilan ka makulong sa nakaraan. Tinatawag ka ng Diyos upang maranasan ang Ebanghelyo ng buo. Ang pagkapatawad na nagkapalaya, ang pag-ibig na nagkapagaling, ang biyayang nagkapanatili, at ang pag-asa na hindi natatapos. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, buksan mo ang iyong puso sa harap ng Diyos ngayon at manalangin. Panginoon,
ipagpatuloy mo ang pagbabago ng aking buhay. Huwag mo akong hayaang tumigas muli. Kunin mo ang aking puso at gawin itong tirahan ng iyong espiritu. At, kung nais mong manatiling matatag sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, magkomento, at ibahagi ang panalangin ito. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng salita at pagpapalakas ng mga puso na kailangan ding abutin ng biyaya ni Kristo.